Nandito kami ngayon ni Zeke sa mall. Sa sobrang excited niya, ayun, gusto na niyang mamili ng damit na pambata. Honey, tingnan mo to oh. Sabi nito habang pinapatingin sa akin ang hawak niyang damit na kulay blue. May nakasulat pa itong mommy at daddy. Okay lang, maganda siya. Pero Zeke, hindi pa nga natin alam ang gender niya. Sabi ko, Honey, okay lang. Excited lang talaga ako eh. Sagot nito habang nakangisi. Hindi ko naman siya masisisi. First baby nga kasi. Oh Hano, ito pa oh. Sabi nito at may kinuhang pink na dress. Napatingin ako doon. Na-imagine ko yung anak ko na suot ang pink dress na hawak ni Zeke. Wow, maganda nga. Napapalakpak pa ako. Mas lumaki pa ang ngisi nito sa sinabi ko. Kukuha na naman sana siya ng bagong damit pero pinigilan ko siya. Nagugutom na kasi ako. Zeke, nagugutom na ako eh. Nakasimangot kong sabi dito. Ngumiti ito sa inasta ko at lumapit para pisilin ang aking pisngi. Alam mo, ang cute-cute mo talaga. Kakain na muna tayo, please. Saad ko pa. O sige, maghintay ka lang ha. Sabi pa nito at tinungo ang cashier para bayaran ang mga pinamili namin. Napatingin agad ako sa isang malaking cellophane. Yun lahat ang pinamili ni Zeke para sa anak namin. Ang dami. Sabay kaming lumabas sa baby clothes at dumiretso sa ground floor. Sa hindi kalayon ay nakita ko yung sinadya ko. Ang isang fast food chain. Tara, doon tayo kumain. Tumango naman ito at hinila ako papunta sa fast food. Ako yung naghanap ng mauupuan namin habang si Zeke naman ang nag-order ng mga pagkain. Nang nakaupo na ako sa may gilid ng pwesto at para akong batang 1 taong hindi nakakakain. Natatakam talaga ako lalong-lalo na sa spaghetti. Bigla ako nairita nang makita ko si Zeke na may kausap na babae. Bumaling ito sa kinaroroonan ko at biglang nanlaki ang mata niya nang makita niyang nakatingin ako sa kanya ng matalim. Bigla ito nagpaalam dun sa babae at pumunta sa gawi. Bit-bit ang mga in-order namin. Hindi pa ito nakakaupo ay tinanong ko na agad ito. Sino yon? Yun ba? Kaibigan ko nung high school pa ako. Kabadong paliwanag ni Zeke sa akin. Kaibigan? Tanong ko habang mas tinitingnan ito ng matalim. Oo, kaibigan. At nilapag sa harapan ko ang spaghetti. Tumango na lang din ako at nagsimula ng kumain. 2 order ng spaghetti yung naubos ko. Ganito yata talaga pag buntis. Lumabas na kami pagkatapos. Sa hindi kalayo ay nakita ko si Isel na may kasama pa itong lalaki. Pero nakatalikod ito sa amin, kaya hindi ko makita ang mukha nito. Ilang sandali pa ay may pinuntahan yung lalaki at iniwan siya. Bigla nagliwanag ang mukha nito na makita ako sa hindi kalayuan. Tumakbo pa ito papalapit sa akin. Uy, akalain mo yun, nandito rin kayo? Ano, nagde-date pa kayo? Sabi nito na nagpapula sa mukha ko. Pwede ba tumahimik ka nga, Isel? Mahinahon kong sabi dito. Nakita ko pa si Zeke na nakangisi. Hoy, anong iningisi-ngisi mo dyan, ha? Tanong ko kay Zeke. Ha? Wala naman ah. Pagmamaang-maangan pa nito sa akin. Umirap lang ako dito. Guys, anong gagawin nyo dyan sa mga damit na yan? Tanong nito habang nakatingin sa pinamili naming mga damit. Ngumiti lang ako bilang sagot. Nag-replay na sa utak ko yung mga sinabi ko ay biglang nanlaki ang mata nito. Huwag mo sabihin sa akin na buntis ka. Sigaw ni Isel. Napatingin tuloy yung mga tao sa amin. Oo. Totoo yun. Sagot naman ni Zeke. My goodness, talaga? Ilang weeks na? Tanong nito habang nakangisi. 4 weeks na. Sagot ko pa. Teka, tatawagan ko sina Alex at Abby. Sabi nito at denial yung mga number ng mga kaibigan namin. My goodness, Terry is 4 weeks pregnant. Hindi na ako makapaghintay. Sabi pa niya at binaba ang phone niya. O yan ha, sinabi ko na. Alam mo naman si Abby. Sobrang saya nun. Ganon din si Alex.
Sabi pa nito. Ngumiti lang ako sa kanya. Kaya pala medyo naiirita ka kasi buntis ka na pala. Alam mo, masaya ako sa iyo, Terry. At masaya rin naman ako para kay baby. Sagot pa niya. Salamat, Isel ah. Sana magkaganito ka na rin. Sabi ko pa. Uy, hindi pa ako handa no? O siya, sige na. May lakad pa ako. Sabi ni Isel. Huwag mo nang hintayin, hindi ka naman mahal nun. Saad ko na siya ang dahilan ng pagsimangot sa kanya. Ikaw ang sama mo talaga. Kaya nga ako nandito, diba? Para mahulog ang loob niya sa akin. Sabi pa ni Isel habang nakangisi. O sige, hindi mo pa nakontak si Ersa. Pag-iiba ko ng topic. Di ba kakakausap ko lang na wala siyang phone? Umirap ito sa akin. O siya, sige, babay na. Sabi ko, tinalikan dito sa pisngi. Oy, Mami Terry, ingat ka ha. At saka huwag kang matigas ang ulo ha. Sabi pa niya at nagsimula na lumakad papalayo sa aming kinaroroonan. That guy looks so familiar to me. Lalong-lalo na yung likod niya. Sabi ni Zeke na sumakay na kami ng sasakyan. Kaya nga sayang lang, hindi siya tumingin sa atin. Sagot ko naman dito. Oh Han, anong gusto mong kainin ngayon? Tanong nito sa akin. Wala, okay naman ako, busog na. Pagsusungit ko pa. Pero alam mo, actually parang gusto ko ng hotdog. Pagbibiro ko sa asawa ko. Parang gusto ko ng hotdog ngayon pero mas masarap siguro pag may spaghetti ano? Dumaan na naman kami sa isang fast food para mag-take out ng spaghetti at ng super meal. Ano kaya magiging reaksyon nila mami at daddy pag nalaman nilang buntis na ako? Lalong-lalo na si mami. Nagmamadali pa naman yon na magkaapo. I'm so happy na tinupad na talaga ni Lord ang mga kahilingan ko. Yung pagmamahal na hinihiling ko. Hindi ko alam kung paano ko siya pasasalamatan sa lahat. Totoo nga yung sabi nila na dadaan talaga ang mga pagsubok sa buhay. At kailangan mo lang manalangin at magtiwala sa Panginoon. Ilang sandali pa ay niliko ni Zeke ang sasakyan papasok sa aming daraanan. Papunta ng bahay. Nang napasok na ni Zeke ang sasakyan niya sa garahe ay dali-dali itong lumabas sa driver's seat at pinagbuksan ako ng pinto. Dahan-dahan ako nitong ibinaba sa front seat. Bakit parang nagmamadali ka? Saad ko naman. Matagal-tagal na akong natutuyot-han eh. Sabi pa nito, napapailing na lang ako at pumasok sa bahay. Dumarensyo na ako sa kwarto habang si Zeke ay nandun pa sa baba at nilagay ang pagkain sa mesa. Pero syempre, pinagbigyan ko naman siya sa gusto niya. Itutuloy.